Hey mga brods, eto na nga, Jason Castro nilagay na sa unrestricted free agent ng TNT tropang 5G. So inactivate naman nila yung Ping Eximin niya, no? Tapos na-injured din yung Reynang Batak. Ewan ko na lang kung magagawa pa rin magkampiyon ng TNT ng walang dalawang magagaling na point guards nila. Kaya itong si Jason Castro mga brods, nagulat sila bakit nilagay sa unrestricted free agent ito. Ito ngayon ayon sa mga reports and rumors natin na talagang nilagay nga ng tropang 5G, ito pong si Castro sa unrestricted free agent pansamantala lang mga kabrods, dahil nga para naman ma-activate nila yung Ping Eximin niya, no? So mga kabrods, as of now ito pong si Jason Castro, pwede itong kunin ng kahit sinong kupunan na ngayon. Ay alam din naman natin na ito pong si Jason Castro ay injured pa rin hanggang ngayon dahil sa kanyang knee injury last year. So kahit nga na-injured si Jason Castro, nagawa pa rin ngayon magkampiyon ng TNT tropang 5G last season sa Governors Cup led by Stingray Reynang Batak. Pero ngayon nga, itong TNT pilay na naman sa mga best players nito dahil walang Castro and Nambatak ngayon. Kaya nga bad start sila ngayon, 'di ba? All Filipino Cup. Pero ito po, balik tayo kay Jason Castro sa pagka-move niya ng unrestricted free agent mga kabrods. May mga iilang teams ngayon ang nakatingin kay Castro. Alam din naman natin ito pong si The Blur ay hindi na rin nabata. Bihira lang ma-injured ito, pero ngayon sa kanyang edad na 38 years old mga kabrods ay ito na nga, nagkakaroon na ito ng injury at ito na-tear pa nga yung kanyang patellar tendon sa kanyang tuhod. Kaya ito pong 10-time PBA champion, 5-time best player of the conference, 3-time PBA finals MVP ay ito ngayon mga kabrods gustong kunin ng SMB. Ito, ayon sa mga reports and rumors kasi natin, susubukan ng SMB if ever man na pumayag ang TNT or ito pong si Jason Castro. Dahil ito nga mas maganda kaysa naman maglagas ang SMB ng mga best player nila para kay Castro, ay hindi na mangyayari yun. Bakit? Dahil unrestricted free agent nga mga kabrods si Castro, meaning kukunin mo na lang ito, hindi ka na pwedeng mag-trade pa yan dahil sign and play na lang. Ito pong si Jason Castro kung tutuusin dahil yun nga sa kanyang unrestricted free agent ngayon. Kaya ito pong SMB pinag-iisipan nila ito. Ito pong 38 years old na si Jason Castro na may knee injury. So isang taon pa ito mga kabrods or kulang-kulang isang taon bago ito bumalik ulit ng PBA. Iniisip din naman ng SMB yun na worth it naman kung hihintayin nila si Jason Castro. Dahil ito pong laruan ni The Blur kahit nga 38 years old, 37 nga siya nung nag-2024 Governors Cup champion ng TNT, diba? 2021 and 2023, may mga edad na rin yan si Castro. Kaya mga kabrods, hindi na iintindihan ng SMB kung gaano pa kaedad ito pong si Doubler Jason Castro. Ang iniisip nila ay prime Castro pa rin ang kanilang makukuha dahil nga malakas pa rin ito pong si Doubler. Pero ito nga sa kanyang nangyari sa knee injury, mga kabrods, alam din naman natin, maganda naman ang rehabilitation nito ni Castro dyan sa TNT at alaga naman yan ni Boss MVP at hindi pa pabayaan yan. Pero syempre ang desisyon na kay Jason Castro pa rin, na kay Doubler pa rin ang desisyon mga kabrods kung iiwan ba niyan TNT or tatanggapin niya yung malaking offer ng SMB sa kanya. Dahil syempre laki na rin ng respeto niya sa MVP mga kabrods, kay Boss MVP at sa buong TNT management. Pero ito pong offer kasi ng SMB ay napakaganda mga kabrods, napakalaki. Dahil alam nga ng SMB napakalaking tulong ni Castro sa kanila, lalong-lalo na pag naturuan natulungan pa na ito po ni Castro, ito pong mga backcourt rotation point guards ng SMB like CJ Perez. At hindi lang yan, mas lalakas pa sila lalo dahil nandiyan na si The Blur and one of the best point guard ito ng PBA at ito, former best point guard ba naman in Asia ito. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods, The Blur Jason Castro, dapat bang kunin ang offer ng Bearman? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Balibalita nga na ito pong si Christian Stonehardinger. Yes mga brods, bumalik na ito ng Pinas at ito nasa Pasig lang. Medyo malapit ito sa pinag-iensayuhan ng Barangay Ginebra Gym. Ito pong si C10 mga brods, sabi nila
nagpaparamdam na. Kaya dito sa mga pictures natin na parang kasama nga niya, ito pong mga ball boys, ito pong ensayo ni C-Stand, mga kabrods, ito ay kinukumpirma pa natin. Ito nga mga kasama niya, parang sabi nila, parang edited nga daw AI. Pero ito pong si C-Stand, kahit sabihin nating edited yan, ito ay talagang nagpaparamdam na sa Ginebra. Dahil balik PBA na nga ito, balik basketball ng loob na ito, mga kabrods. Kaya ito, ibabalik muna ito ng Terra Firma, tapos babalik ito ng Ginebra. Yan nga ayon sa reports and rumors natin, dahil once na magparamdam na yung one of the best player mo dati, bakit mo ba hindi pa ito kukunin? Di ba, mga kabrods? Binigyan ba naman ng ilang kampyonato na yan ni C-Stand ang Ginebra, tapos ganito pa. Ito pong sitwasyon ngayon ng Ginebra ngayong All-Filipino Cup, medyo alanganin nito, kahit alam din naman natin na nasa top team sila ngayon ng standing natin. Alanganin nito pagdating na ng playoffs, finals, pag nakakaharap na nila yung SMB at mga bibigating mga big man dito sa iba't ibang kupunan. Dahil yan nga ang kulang ng Ginebra, big man talaga, mga kabrods. Dahil alam naman natin si Japeth Aguilar, ito ay kailangan na rin ng katulong. Ngayon wala ng Justin Brownlee ngayon. Ang big man lang talaga nila yung Troy Rosario Malonzo, tapos Japeth Aguilar. Parang mga forward lang din naman yan, mga kabrods. Hindi naman sila yung parang pang ilalim talaga na big man. Kaya kailangan nila mga ganitong C-Stand. Alam din naman natin, bulldozer ito dati, mga kabrods, ng Ginebra. Pag ito yung pinapasok mo with Japeth Aguilar, mga kabrods, napaka-komportable sa ilalim ng dalawang players na ito, dahil ang laking tulong nga ni C-Stand sa Ginebra, mga kabrods. At isa pa dito, kung bumalik naman si C-Stand sa Ginebra, hindi na siya maninibago sa mga offenses, defenses na ito pong play ni Coach Tim Cone. Alam na kabisado na yung triangle offense dito. Nakapag-kampiyon na siya dito, may chemistry na siya dito, at ito, masaya pa siyang naglalaro sa Ginebra, mga kabrods. Kaya mas maganda nga kung ito yung kukunin ng Ginebra, kaysa naman kung sino-sino na naman kukunin big man, mga rookies na ang hirap naman i-develop, na nahihirapan din sila, tapos tinitrade lang at binabangko ni Coach Tim Cone. Why not ito na lang kay Stan Hardinger sila mag-focus? Dahil ayon sa reports and rumors natin, mismo si C-Stand na ang nagpaparamdam at nagpapaakit sa Barangay Ginebra San Miguel. Kailangan din ng Ginebra yan, at kailangan din ni C-Stand ang Ginebra para nga magbalik loob ulit siya at mas maging confident ulit siyang maglaro at ma-motivate lalo sa PBA. One of the reason din kasi kung bakit ito umalis ng Terra Firma ay hindi naman niya talaga ginugustong maglaro na dito. Mas nga sa ensayo, hindi na nga rin daw nagpapakita. Bakit? Dahil once na hindi magugustuhan ng player ang isang kupunan, ay talagang mahirapan at tatama rin itong maglaro. Pag ang isang player naman ay gustong-gustong maglaro sa iyong kupunan, bibigyan ka naman ito ng kampyonato. Yung skills na ito ni C-Stand, mga kabrods, napakalaking bagay at napakalaking tulong sa isang kupunan ito. 6'8" na big man na agile, na matigas pa kung maglaro. Hindi naman hamak na mas matigas ito kay Japeth Aguilar, dahil ito pong laruan ni Stan Hardinger ay hindi naman ito sasabihang bulldozer kung hindi ito matigas. Kaya ikaw, mga bros, sa tingin nyo ba ito pong si C-Stand ay dapat na bang ibalik ng Ginebra? Dahil nga ito nagpaparamdam balik Pinas, ang lapit pa sa training grounds ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito, mga bros, at isay natin yan. Salamat po sa panonood, mga bros. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.